Hello guys! Hello para to sa lahat ng Virgo. Virgo, alamin natin kung ano ang message sa iyo ng baraha. This is for 3 months. So sabi ko nga, general reading to guys, advices to. So wag tayo mag-expect na puro lang positive. Okay? Minsan may negative kasi advices nga siya. Okay? Okay. Ang dami nito. Okay, Virgo. Virgo is Queen of Pentacles. Wow. Page of Pentacles. Pera to Wow, Virgo. Ang galing na ito. This is the first 3 cards for April, May, June. So, unang-una is Knight of Swords. Diba? Knight of Swords, nakikita natin yung Virgo na to na sobra-sobra siyang focus, sobra-sobrang decisive, driven, defensive, and dito sinasabi na mabilis yung galaw mo simula April hanggang June. Okay? So, nakikita natin dito na medyo emotional ka, medyo, like for example, bago dumating yung April, masyadong emotional ka, masyado kang, anong tawag, sensitive, parang ganun. But pagdating ng April, nakikita ko sa'yo dito na maraming unexpected at mabibilis na pagbabago. Like sa emotion mo, kung dati nawawalan ka ng pag-asa, ngayon, nakikita natin na sobrang focus sa priority mo. Alam mo kung ano yung gagawin mo dito. Okay? Okay. Next card natin dito, ito. May mga Virgo dito na posibleng may mga scholarship grant na matatanggap. Pwedeng may mag-a-apply ng trabaho. Isang napakagandang opportunity ang pwedeng ilagay sa'yo sa harapan mo ng universe. Posibleng makakatanggap ka ng good news tungkol sa business, sa career, promotion, scholarship, or pwedeng yung iba, gusto nyo mag-masteral and doctoral, parang ganun. Next card naman natin is Queen of Pentacles. So yung Queen of Pentacles is related siya dito sa dalawa. Sinasabi na mabilis yung pangyayari na sa 3 months na to. So, may abilidad ka sa 3 months na to, especially May, June. Ang May, June talaga, ito yung pwedeng baraha mo. May abilidad ka para, kumbaga, balansehin yung financial mo. Okay? And nakikita ko sa'yo dito na suportado ka ng pamilya mo. So, financially, hindi ka masyadong nagwo-worry siguro. Or parang sinasabi ng baraha, maraming ideya ka na maiisip kung paano ka kikita ng pera, marami kang ideyang maiisip kung paano mo masisettle yung mga financial issues mo sa iyong buhay. Okay? Okay, here we go. Okay, generations, ancestors. So, ancestors, nakikita natin, Virgo, na mayroon ka sigurong mga kamag-anak na wala na dito sa mundo. Okay? Nasa spiritual world na sila. And they're guiding you, diba? May mga generational blessings, karmic justice na pwedeng ibigay sa inyo. Generational karma, sa good karma. So, kung ano man to na darating sa'yo sa buwan na to, sinasabi ng baraha na this is kumbaga, pwedeng blessings or pwedeng help from your ancestors. Okay. Okay. Wow. Wow. So, yun. Virgo, kung makikita mo dito, marami kang plano, like 1 year ago, 2 years ago, pero literal to 1 year ago, or maybe 6 months ago, 1 year ago to 6 months ago, marami kang plano na gusto mong simulan. Unang-una, planong pagpapapayat, planong pagiging healthy, planong pag-aasawa, planong pagkakaroon ng baby, planong pagpapakasal, planong pagkakaroon ng relasyon, planong pagte-travel abroad, planong paglilipat ng bahay, planong paglilipat ng company, planong pagbili ng bahay, lupa, sasakyan. Plano to na ikaw lang ang nakakaalam. Okay? So, kung ano man to, na plano mo,
sinasabi ng baraha dyan na posibleng matuloy na siya starting May, June, and onwards. Okay? Pero April, nakikita natin na nasa resting time ka ngayon. Okay? So, you will use the April month of April para pagpapahinga. So, going back to the dreams ka and goals na starting May. Pagdating ng May, sobra-sobra kang motivated talaga. Motivated ka na simulan, gawin kung ano itong na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Yung mga plano mo dati. Okay. Next card natin is 7 of Wands and 8 of Wands. So, diba? Kita mo dito, it's a good news. Okay? Isang balita, communication, good news ang pwedeng dumating sa'yo. And, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapili. Diba? Ang good news na ito na darating sa'yo, it's a choice and option siya. No? Parang papipilian ka ng universe kung ano ba dito yung gusto mo, saan ka ba pwede, or ano ba yung sa palagay mo ang mas interesting para sa'yo. Okay. Okay, Page of Swords, and then the Moon. So, nakikita ko sa'yo dito, masyado kang, yun, medyo may, kahit sabihin natin na sobrang driven ka na ngayon, pero hindi ka sigurado. Yung parang meron kang kinakatakutan, meron kang konting kaba dyan sa dibdib mo na parang, like for example, yung iba gustong mangibang bansa, yung iba naman, first time sa trabaho, first time sa negosyo, mayroon kang kaba, mayroon kang nararamdaman na konting kaba, or may nararamdaman kang konting pitik sa yung dibdib na parang hindi ka sigurado, parang ganun, nag-aalala ka. Okay, Page of Wands, wow! So, dito sinasabi na in the near future, malapit na siya, incoming, if you're a single, babae ka ba? Babaeng Virgo na single, posibleng may mag-offer sa'yo ng love life. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng love life, or pwedeng may mag-offer sa'yo ng friendship, collaboration, or posibleng may makilala ka na maging siya ay maging parte, malaking parte sa buhay mo ang taong to. So, pwedeng yun, pwedeng sa first job mo or sa business na ilo-launch mo, dyan mo makikilala yung taong ito na magpapatibok ng puso. Okay, and 3 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, if you're married, if you're with someone else na may partner ka, sinasabi ng barahan na may isa-celebrate kayo na dalawa. This is a celebration of success, happiness, joyful blessing ito na posibleng isa-celebrate mo. And last card natin is 10 of Swords. So, emotionally, nakikita ko sa'yo dito na makaka-recover ka sa mga pain and heartaches mo, sa betrayal, or pwedeng nakikita ko yung forgiveness and apology. Parang meron ditong Virgo na makakapag-desisyon sila na i-let go na lang yung mga pain and heartaches, grudges, resentment, hinanakit, or ano pa man. Okay? Thank you guys for watching. Bye!